Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po tayo manalangin, basahin po muna natin ang sinasabi ng Book of Revelation chapter 2 mula po sa verse 1 hanggang verse 5. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the seven stars in the right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they are apostles and are not. Thou hast found them liars, and hast borne and hast patience for my name's sake, hast labor and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou hast repent. Salamat po sa salitaan Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Marami pong salamat, O God, sa iyo pong salita. Sa iyo pong kapahayagan kung paano ang lahat nga po ng aming lakad, lahat ng aming ginagawa ay hayag po sa iyo. Maging ang aming kaisipan, ang lahat ng aming plano sa buhay, ito po iyong nalalaman. Salamat po, Lord, sa iyong biyaya sa bawat araw na pinagkakaloon po sa amin, sa kabila ng mga pagkukulang po namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at dalangin po namin, O God, na siyasatin mo nga po ang bawat puso. Maging sa bawat salita namin pong nabitawan na hindi po kalugod-lugod sa iyo, patawarin niyo po kami. At dalangin po namin, O God, na patuloy kayong po ang mangusap sa bawat puso. Maging simpleng devotion ito, maging blessed po sa bawat sang nakikinig at maging katanggap-tanggap po sa iyo. Sa iyo lamang po ang papurit pa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po mga minamahal, ito pong 7 churches ay binanggit po dito po sa Book of Revelation, mga minamahal. At sinabi po ito sa chapter 1 verse 11, ito pong Ephesus, ito pong Smyrna, Pergamo, Sardis, ito pong Laodicea, ito pong Philadelphia. Ito po yung 7 churches na tinatawag nga po ngayon na modern day Turkey. At ito po mga minamahal ay Asia Minor, dito po sa New Testament. 25 miles away na kung saan ito pong si Apostle John ay napunta po sa island of Patmos, mga minamahal. Ang sabi nga po ng Bible sa Revelation chapter 1 verse 19 na isulat mo itong mga bagay na ito na iyong nakita rin, na ating nakita, sabi po ng Panginoon kay Apostle John. At ito yung mga mangyayari pa. Alam niyo po, ito po ay tunay na mga pangyayari na sinasabi po ng Diyos na kay Apostle John, itala mo. At kung saan ipinakita po ng Panginoon kay Apostle John ang mga future events na mangyayari po dito sa 7 churches na ito. Alam niyo po mga minamahal, makaka-relate po tayo sapagkat ito po yung nangyayari sa ating mga buhay din sa pang-araw-araw. Kung paano ang unang churches binanggit po dito, ito pong Ephesus, ang sabi po ng Diyos, I know thy works. Alam ko yung inyong mga ginagawa. Alam ko ang inyong mga pagpapagal at ang inyong pagtsatsaga, ang inyong mga disiplina, sapagkat ako'y lumakad sa gitna ninyo. So nakita ho ito ng Diyos. Kung paano ang mga tao dito, lalo na po dito sa Ephesus. Dito po kasi sa Ephesus, meron po mga ginawa dito mga estatwa Si Hermeteus na sinasamba ho ng mga tao. Kanya lang, makita ho nila yung una nilang, sabi nga po ng Bible dito na, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Sapagkat noon ho siguro talagang tahasan nilang tinutulig sa itong mga ginagawa ng pagsama sa mga Diyos-Diyosan na numbalik sila sa Diyos, mga minamahal. At ito po yung nais ng Panginoon na ipaalala muli. Ang sabi nga po ng Bible is, Remember from whence they are fallen, and repent and do the first work. Alam niyo po, yung gusto ng Diyos, mga minamahal, muling mahalin at ibigin yung unang pag-ibig po, ng pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo, kung paano sila inabot ng biyaya. Sapagkat mahalaga po mga minamahal, ito pong pag-ibig. Binanggit din ho yan ni Apostle Paul, mga minamahal, sa 1 Corinthians chapter 13, mula po doon sa verse 1 hanggang verse 3. Sabi nga ni Apostle Paul, kahit ako'y magsalita ng lahat ng klase ng wika, at kahit ng salita ng mga anghel, at kung wala naman akong pag-ibig, para lamang siyang isang sandling cymbals na umaalingaw-ngaw. At magkaroon man siya ng gift of prophecy, magkaroon man siya ng kaunawaan sa lahat ng mystery, kung
wala naman siyang pag-ibig, wala siyang saysay. Ialin man niyang kanyang sarili, ibigay man niyang kanyang kayamanan sa mga dukha. Kung wala siyang pag-ibig, walang kabuluhan ng lahat ng ito. Alam niyo po, mahalaga po yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. At yun po ang gusto ng Diyos, na baka po marami sa atin yamang nabot ng biyaya ng Diyos, nananatili na lamang na nagiging rutinary ang ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. Hindi po mga minamahal, pinapaalala po ng Diyos na pagsisihan po natin, nawala po yung sigla, yung ating pagsusumidi, noong tayo po yung nakaranas ng tinatawag nating born again experience na nakilala po natin, naabot po tayo ng biyaya ni Kristo, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Lord and Savior na eager po tayo, nagsusumigasig po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pagsishare ng kanyang gospel. Ito yung una nating pag-ibig na gustong ipaalala po ng Diyos na balikan ho natin. Sapagkat kapag hindi ho natin ginawa itong mga bagay nito, magiging baka lilista po sa kalooban Diyos ang ating mga ginagawa. Kanya po mga minamahal, ito yung pinapaalala po sa atin ang salita ng Diyos na ayaw po ng Diyos na malimutan natin ang unang pag-ibig. Oo, sabi ng Biblia po, ayaw ko din yung ginagawa ng mga Nicolaitans na ayaw nyo din. Ito po yung mga maling paraan ng pagsamba. May mga kasama ngayon mo dito sa loob ng simbahan. Inalis pa, ayaw din po ng Diyos noon. Subalit ang pinapaalala po ng Panginoon, mga minamahal, yung unang pag-ibig na naranasan, na wag nang balikan pa yung mga bagay na nakaraan doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at yung pagpapahayag po na abutin din yung iba. Kapagkat yun po ang kinatutuwa po ng puso ng Diyos. Huwag po tayong tumigil sa pag-abot ng marami pong tao na wala pang tamang relasyon sa Kanya. Sapagkat yan po ang unang pag-ibig na sinasabi ng banal na kasulatan, natin po siyang gawin. Kanya mga minamahal, sa paalala po dito po sa Church of Ephesus, ganun din po ang ating gawin. Sapagkat sabi po ng Bible sa Revelation chapter 1 verse 3 na mapapalad daw po yung mga tao na nagbabasa, na nakikinig ng salita ng Diyos, na nagsasabuhay, na tumutupad dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Totoo po, malapit na po ang panahon. Sinabi po ng banal na kasulatan na hindi lilipas ang henerasyong ito at ang lahat ng ito po ay mangyayari. Babalik pong muli ang ating Panginoon. Naway abutan niya po tayo na muling nandun yung pag-ibig natin sa pagpapahayag, sa pagsishare ng gospel, sapagkat ito po yung ikinatutuwa ng puso niya, sapagkat yung unang ginawa eh. Sabi po ng Luke chapter 19 verse 10, di ba? Upang hanapin ang nawawala. At yan po ang nangyari sa ating mga buhay, na kung saan minsan tayo po ay noon ay nawawala, bawat sa atin bago na sumpuan ng kanyang biyaya. Kanya ito po yung unang pag-ibig ng Diyos sa atin, na atin pong patuloy na ipahayag, i-share, lalo po sa ating pamilya, kamag-anak, mga kaibigan na wala pa pong tamang relasyon sa Kanya. Nawa, sa simpleng paalala po ng salita ng Diyos, ay pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, marami pong salamat sa iyo pong pag-ibig sa amin. Kami nga po iyong inibig sa kabila ng aming mga kamalian sa buhay. Hindi po ito naging alintana upang kami po ay iyong alayan ng iyong buhay. Sino po ba kami, O God? Nawa ito pong pag-ibig na aming nadama at nagkaroon po kami ng katiyakan ng aming kaligtasan sa pamagitan po ng iyong biyaya, ay maipahayag din po natin, may share sa amin po mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan at kakilala na wala pa pong tamang relasyon sa iyo. Batid po namin, O God, na kayo patuloy na kumakatok sa pintuan ng bawat puso. Naghihintay lamang po na kayo po ay papasukin. Pagpalain mo nga po ang bawat isa. At dalangin po namin sa bawat araw, O God, kayo po patuloy na maipahayag po namin. Pinalapit namin, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapapalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.